Gusto na ng liderato ng Philippine National Police o PNP na matuldukan na ang kaso ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Bukod kasi sa pangangalap ng ebidensya, patuloy ang pagkumbinsi ng otoridad sa sumukong suspect na si Jeffrey Magpantay para siya'y maging state witness sa naturang kaso. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Yes, Alex, umaasa ang CIDG na makukonsensya at tuluyan niyang makikipagtulungan sa kanila itong si Magpantay. Naniniwala kasi ang otoridad na malaki ang maitutulong niya para malutas ang kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. The probability to find Miss Camilon alive is becoming little. Yung chance natin dahil nga sa tagal na ng panahon na nawawala niya. But then again, we are still hoping that we could still find her alive. Tila nawawala na ng pag-asa ang CIDG na matatagpuan pa nila ng buhay ang beauty queen na si Catherine Camilon. October 12, 2023 pa nang mapaulat na nawawala ang dalaga. Pero hanggang sa ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan ito. Una rito, mismo ang Deputy Chief ng CIDG Region 4A ang nagkumpirma na may mga witness na nagsasabing patay na ang beauty queen. We are hoping for the best pero we are expecting the worst. So yan po yung flow po ng investigation namin. Hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Bilang ama, ramdam daw ni PNP Chief General Benamin Acorda ang pinagdaraanan ngayon ng pamilya Camilon. Well, Visa, the reality is habang tumatagal talaga yung from the moment na nawala siya, medyo matagal na. Gaya na sabi ko, we are doing our best and bilang tatay, I want na magkaroon na talaga ng tuldok to, finally dito. Para tuluyang matuldukan ang kaso, patuloy ang pangangalap ng CIDG ng karagdagang ebidensya. Hindi rin sila nawawala ng pag-asa na makukumbinsi nila ang isa sa mga sospek na si Jeffrey Magpantay para tumayong state witness sa kaso. Si Magpantay ang driver ng pangunahing sospek na si Police Major Alan De Castro. Siya rin ang itinuturo ng dalawang witness na umano'y nanutok sa kanila ng baril noong makita nila na inililipat sa pulang SUV ang walang malay at dugo si Camilon. There is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness dahil nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. And I believe na sooner sasabihin niya kung ano man yung participation nila, kung ano yung katotohanan. It's a torture sa family ng biktima na up to now ay hindi pa nila nakikita yung kanilang anak. Noong nakaraang linggo, tuluyan ang sinipa sa serbisyo ng PNP Calabarzon si Major De Castro na pinalaya na rin mula sa restrictive custody. Pero patuloy daw siyang minomonitor ng otoridad habang hinihintay ang warrant of arrest sa kasong kidnapping at serious illegal detention na isinampalaban sa kanya. We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe aalis siya ng bansa. We made already the coordination for her departure order para hindi makalabas ng bansa itong main suspect natin. Once na lumabas ng bansa o tumakas, that's already a guilt. That's already guilt on his part. Alex, kung magsasalita itong si Magpantay, inaasahan din ng CIDG na sasabihin niya yung pagkakakilanlan ng dalawa pang suspect na kasama dito sa mga nakita ng witness na nagbubuhat dito sa umano'y katawan ni Catherine Camilon. At kung makukuha nila itong statement ng tatlong mga suspect dito sa krimen, naniniwala ang CIDG na maididiin at tuluyang mapapakonvict nila sa kaso itong si Major De Castro. Alex? Okay, Mar, siguro ang tanong ng taong bayan siguro, no, ano ang humahadlang dito kay Magpantay para isiwalat ang kanyang nalalaman? Siya ba'y takot doon sa pulis na dati niyang amo? Alex, matatandaan mo, kusang loob na sumuko yan sa Balayan Municipal Police Station. Pero nung subukan na hingan yung kanyang statement ay hindi nagbigay ng kahit anumang impormasyon itong si Magpantay, no? At ang hinala ng mga pulis ay
posible na natatakot ito sa kanyang seguridad. Pero sa ngayon, after niyang magbigay o mag-surrender doon sa Balayan MPS, ay agad din naman siyang pinalaya nitong mga otoridad dahil wala pa namang warrant of arrest laban sa kanya. Ang tinitiyak lang nitong si Magpantay ay nandyan lang siya at handa siyang makipagtulungan at harapin yung mga kaso na isinampa sa kanila. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin, dyan po sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.